dahil sabi nga ni Captain ay malapit na kami sa mga pugad ng mga penguin, ay siya, dali-dali akong pumarina eh. Mamaya makita na natin ang penguin. So, punta muna ako dun sa deck 9. And pag nag-announce si Captain, balik ako dito. Nice view! Diba may snow pa rin? Kasi malamig pa rin siya kahit maaraw na. Diba? Papakita ko sa inyo yung penguin. Penguin! Penguin yarn. So, hindi pala ako pwede dito bumaba kasi may harang. Okay, sa kabila tayo. There you go mga ka-ocean friends! Ang liit niyan tignan against the vast ocean and ice around him. Pero this is actually their natural environment. Sobrang amazing to witness wildlife like this in this own home. What a cute little penguin. And look at these two little penguins playing in the ocean, swimming around the floating ice and chasing each other. They look like they're having so much fun. It's such a beautiful and unforgettable moment to see them enjoying their natural home, surrounded by nothing but ice and the vast ocean. Look, they are so cute! These two tiny penguins on a floating ice in the middle of the ocean, chasing each other. Nature is truly incredible. Ang ganda nilang pagmasdan. Peacefully living in their own world. Sana all! Papakita ko sa isang tayo galing kanina. And heto, maghahanap tayo ng perfect spot kung saan mas maganda at mas maraming penguin ang makikita. Excited ako kung saan tayo dadalhin ng next view. Hopefully, makakita tayo ng mga penguin na naglalaro, lumalangoy, at enjoying their natural habitat. Ang sarap talaga sa feeling na makita sila up close, surrounded by floating ice and the beautiful ocean. It's so amazing. It's just like you're waking up in your dream. Like, how? Oh my gosh, it's such a beautiful nature that God's created that never seen by many people. But I am so lucky that I've seen this in my whole life. And it's so amazing, so beautiful, and so wonderful. It's like you're living in a world like in a magical world. So actually, sa storybook ko lang talaga nakikita sa TV, gano'n. Hindi ko alam na talaga nag-i-exist talaga siya as in. So bata pa lang ako, dream ko na talaga na mag-travel around the world. So hindi man na tayo pinalad as a, flight attendant, pero this is it. Ito yung goal, ito yung dream ko talaga na kapag-travel around the world. At hindi lang yon, libre pa, travel while working, and also saving money para pag-uwi ng Pilipinas, waldas agad. At ito na nga, pinasok pala ni Captain ang isang makitid na daan sa pagitan ng mga bundok dahil may request ang isang guest na pumunta. Talagang exciting experience. Napapalibutan kami ng napakagandang mga bundok na natatakpan ng snow habang ang panahon ay sobrang ganda at malinaw. Ang saya ng mga guests dahil minsan lang ito ang ganitong special route. It was truly one of the best experience on board, seeing the majestic snowy mountains up close and enjoying such a beautiful, unforgettable moment together with the guests. At kung na-experience mo na to, ay talagang gusto mo siyang ulitin, balikan, pero bago mo puntahan yan ay dadaan ka muna sa napaka-alon na 7-day sea. Literal. At pagdating mo naman doon, after ng maalon na dapat mong tahakin, ay napakagandang view naman ang bubungad sa iyo. Sobrang saya makita na hindi lang kami ang amazed sa view na ito, kundi pati na rin ang mga guests. May kita mo talaga sa mga mukha nila kung gaano sila kasaya habang nakatingin sa mga bundok na napapalibutan at natatakpan ng snow. Iba-iba kami ng pinanggalingang bansa, iba-iba rin ang lahi at iba-iba ang experience namin pagdating sa snow. May mga guests na sanay sa malamig na weather pero hindi naman sila nakakakita ng ganitong klaseng landscape. May iba naman nakakita na ng snow before pero sabi nila iba-iba raw talaga ang snow dito sa Antarctica. At may mga tulad ko na first time talaga makita ng totoong snow. Kaya habang nakatingin ako sa paligid, napapasabi talaga ako, thank you Lord. Kasi finally nakita ko na rin with my own eyes ang totoong snow. Hindi lang siya sa picture, hindi lang sa videos, at hindi lang sa imagination ko. Nandito ako mismo surrounded by these gigantic mountains, ice glaciers, and the southern ocean. At look at this amazing mountains. Ang mga nakikita natin dito ay hindi simpleng bundok lang na natabunan ng snow. These are ancient rock formations shaped by millions of years of geological processes. O diba, nabulol pa ako. Ice, wind, and changing climate. Sa Antarctica, may mga bato na umaabot ang edad
dekada hanggang billions of years. Habang ang malawak na glaciation ng continent ay nagsimula roundly 34 million years ago. Imagine that, millions and even billions of years of history, and we're standing here just looking at them. Na kapag tinitignan mo mula sa ship, parang isang malaking painting, yung dark colored rocks ng mountains covered with thick white snow ice, tapos sa baba naman ay deep blue na ocean na may mga floating pieces of ice. Kaya naman ito, naglalakad ako para makita natin yung maganda ng view. At ang pinaka-amazing, hindi natin nakikita ang buong bundok. Sa Antarctica, halos 99% ng continent ay permanenteng natatakpan ng snow and ice. Kaya maliit na bahagi lang ng rock surface ang visible above the ice. Yung snow na nakikita natin ngayon ay hindi naman basta-basta nabubuo overnight. Parang ako ninja. Sabi niya kanina, drop your work, nasabaw ako. Hinayaan ko siya, te. Drop your work. Your work, masunurin pa naman ako pag gano'n. Pinabayaan ko yung work ko. Joke lang. So, ayan. Kaya naman naghanap ako ng magandang spot. Kaya nakita nyo yung snow na yan has accumulated and compressed into ice over hundreds of thousands of years. At dahil sa sobrang lamig, maraming glaciers ang patuloy na gumagalaw mula sa inland areas papunta sa ocean, kung saan may mga pieces of ice na bumibiyak at nagiging icebergs. Kita nyo yan? Kaya kung pagmamasdan nyo ang iceberg is para siyang pair of shoe ni Santa. Kaya habang nakikita natin ang floating ice the ocean, parang simple lang siyang tignan, pero kapag naiisip mo kung gaano siya katagal na buo at kung gaano katagal na nandito ang landscape na ito, mas lalo mo siyang ma-appreciate. And honestly, this one of those moments na mahirap i-explain sa camera, kasi iba talaga kapag nandito ka mismo nakita in person. You can see the mountains with your own eyes, you can feel the cold air, you can see the iceberg, this big iceberg, you can see the snow-covered rock, the glaciers, and the ice floating around the ship. And at the same time, you can hear the excitement of the guests habang lahat kami ay nakatingin sa paligid. For some people, maybe this is just another beautiful view, but for someone like me who had never experienced real snow before, this is a dream come true. Kaya habang nandito kami, nandito pa ako sa barko at nandito pa ako sa Antarctica, I just want to pause for a moment and appreciate the beauty of the nature. And look at this ship na nakita namin dito sa Antarctica. At first, akala ko ordinary ship lang siya, pero apparently, may mga ganitong vessels na ginagamit dito para suportahan ang mga scientists at researchers na nag-aaral tungkol sa Antarctica. Habang tayo ay ine-enjoy ang beautiful scenery, yung mga researchers naman ay busy studying the ocean, sea ice, marine life, weather, and the environment. Here in Antarctica, makikita ninyo yung malaking structure ng ship kasama ang iba't ibang equipment na kailangan nila for their work. Hindi lang basta paglalakbay ang purpose ng mga ganitong barko. Malaking part din sila ng scientific research and exploration. And look at this small research station here in Antarctica, built on rocky land and surrounded by snow and ice. Dito nagtatrabaho ang scientists and support staff para pag-aralan ang glacier, ocean, wildlife, weather, at climate. Parang maliit na community in the middle of a frozen world. Amazing isipin na may mga tao nakatira at nagtatrabaho dito for a month. Kung nabitin kayo, see you on part 2!